Isa ka rin ba sa namomroblema dahil meron na namang bagong bukas na kakumpetensya mong tindahan dyan sa harapan mo. Yun yung masaklap, di ba? Doon pa talaga sa harapan mo ng tindahan, nagtayo-tayo, di ba? Tapos pag titingnan mo, atitin mas maganda yung kanyang tindahan, mas malaki, mas maraming laman. Higit sa lahat, mas marami siyang pera. Kumusta naman ang tindahan ko kung itatapat ko sa kanya? Yan din ba ang problema mo? At yan ang ating pagchichismisan niya dahil yan din ang katanungan ni Ma'am Ellen Pilar. Kaya kung handa ka na sa ganitong klaseng usapan, huwag ka nang mahiya, mag-subscribe ka muna sa Palawenyang Tindera. Sige na please, walang kabayad-bayad yan. Huwag mo na rin ipagkait ang pag-like sa aking video at eto na, umpisahan na natin ang masaya nating chismisan. Magandang hapon sa inyong lahat mga kasari-sari. Ito na naman si Ate Tintin, ang inyong Palawenyang Tindera. At syempre, mayroon din akong sariling problema na hindi ko pa nalulutas. Hindi pa ako nakarenew ng permit. Ay, sa mga datihang nakasubaybay kay Ate Tintin, alam ninyo kung anong problema ko. Pero sa mga bago, no, mga kasari, dahil walang building permit itong aking tindahan, kasi nga wala pa itong titulo. So, yun yung aking pinakamatinding problema ngayon. Inaantay ko talaga yung mga taga City Hall na maglibot dito sa amin. So, ganun talaga, no, mga kasari. Hindi ko siya pwedeng iyak-iyakan. Wala akong mapapala doon, no. Kailangan ihanda natin yung sarili natin. At syempre, ihanda natin yung pera natin pag dumating yung mga taga City Hall. Kung ano yung ma-advise nila sa akin. Kasi nga, maraming mga hearsay akong naririnig na hindi siya kagandahan sa aking tenga. So, mas maganda pag dumating na talaga yung mga taga City Hall personnel dito. Dito kami mag-uusap. Pero, iba yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-uusapan natin, sabi ni Ma'am Ellen Pilar, ano ang kanyang gagawin? May bagong tayo na tindahan, nakakompetensya niya, mas malaki, mas maraming laman, at syempre maraming pera. Ikaw na tindera na nanonood sa akin, ganyan din ba yung problema mo? Alam niyo, mag-real talk tayo, no? Sa totoo lang, kaya ka na-stress kasi binabantayan mo yung bagong tayo na tindahan. Ha? O ha, hindi ko kayo pinapagalitan. Normal yan mga kasari. Kasi pansinin ninyo, di ba sa palengke, ganun din naman, magkakatabi pa nga sila. O di ba yung isang mesa, dalawa yung nakalagay. Minsan yung isang pahabang mesa, ilan sila doon na nagtitinda. Pare-parehas din ang tinda, di ba? Manok, karne. Di ba pag nasa isdaan section ka, panay-isda din ang tinda. O di ba? Alam nyo, ganun din dito sa ating mga may sari-sari store. Buti nga tayo kahit papano, medyo malayo ng kaunti. No? Pero, isa rin yan sa nakakapagbigay stress sa isang tindero-tindera. No? Aminin natin, pagka may bagong tayo, nai-stress ka. Kasi nga, syempre, dadami na kayong mga nagtitinda. So, paano yung mga customer ninyo? Yun at yun din naman, di ba? Tapos, paghahatian nyo pa ulit kasi may bagong tayo. So, syempre, si customer naman yan, ay mamimili siya. At ang pinakamasaklap, kung mataas ka magpresyo, syempre, hindi ka kasama sa pagpipilian nila kasi nga mataas ka magpresyo. Kaya, gaya ng lagi kong sinasabi, dapat tayong mga tindera-tindera, marunong tayong magpresyo. Dapat, pangmasa rin yung ating presyo. Pero hindi naman yung palugi kasi nga, meron tayong permit na nire-renew, mga kasari. Kaya, para sa akin, no, pag may nagtayo ng tindahan, yung iba talaga namang matindi kung makapag-search doon sa Google or sa YouTube, ay isa-search ka agad paano pataubin ang kakompetensya. Aba, hindi mo yan mapapataob mga kasari, lalo na kung maraming pera yan. Ito real talk to ha. Siyempre may makikita tayo na nagpo-post na paano patutumbahin yung kalabang sari-sari store. Alam ninyo, mga kasari, kung yan yung nasa isip mo, yan din yung nasa isip ng isang tindera. Kaya wala yan, hindi yan mangyayari na mapapataob mo yung kabilang tindahan kasi nag-iisip din naman yan ang gagawin niya. Di ba? Tama ba? Ito real talk ito mga kasari, no? Hindi sa dinadown ko yung inyong feelings, hindi. Ito ay totoo. Magre-real talk tayo, no? Kung yan yung iniisip mo kung paano mo pataasin yung sales mo, ganun din yan ang kakompetensya mo. Kaya, pinaka-the best mong gawin mga kasari, dapat marunong ka talagang magpresyo nang naaayon. Di ba? Hindi yung sobrang taas. Huwag din yung sobrang baba na tipong ipamigay mo na lang yung iyong paninda. Dapat doon ka lang sa tamang-tama na abot kaya ng iyong mga customer, mga kasari. Kasi pag sobrang taas ng iyong paninda, hindi ka kasama sa pagpipilian nila. Kasi ang hahanapin ng customer is yung kaya ng kanyang bulsa.
basta kung ikaw yung pinakamataas dyan, ikaw na yung pinakahuling tindahan na pupuntahan niya. Kapag nalibot niya na yung area na yan dyan, na yung hinahanap niya na tinda ay wala doon, saka ka lang yan pupuntahan. O, ganun ang mangyayari mga kasari. Kaya lagi ko sinasabi, dapat tayo mga tindero-tindera marunong magpresyo. Ikalawa, paano ka ba makisama sa customer mo? Kung ikaw nagmamaldita ka sa mga customer mo dyan, lagi mo silang pinapagalitan kahit sa kaunting bagay lang, tapos hindi ka pa marunong ngumiti, ay talaga namang hindi ka dadayuhin ng mga customer, hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Ganon yun mga kasari. Alam niyo, ang pagiging isang tindera masyadong komplikado. Minsan kasi may time na syempre mayroon tayong mga problema, tapos minsan inis na inis ka na sa isang customer mo kasi nga meron kang isang bagay na kinainisan sa kanya, hindi yan mawawala, di ba? Lalo na kung may mga ginawa siya na noon pa, tapos naaalala mo pag nakikita mo siya na hindi siya, kumbaga masakit siyang alalahanin, mga ganyan, lalo na yung nangungutang na hindi nagbayad, tapos ngayon nagbabalik sa'yo na bumibili, o di ba mga kasari? So may time na ganun, pag nakikita mo parang naiinis ka, ganun. Pero tayo kasi dapat maging sports lang tayo mga kasari, kasi tandaan natin na sa larangan tayo ng pagbebenta, huwag mong pairalin yung emosyon mo, pairalin mo yung isang pag-iisip ng negosyante, o ganun. Tsaka syempre, iwasan mo yung magpapautang ka talaga mga kasari para lang puntahan ka ng mga customer. Wag yun. Kasi alam niyo, aminin natin, no, merong ibang customer na mangungutang lang yan sa'yo, pero sa iba yan bibili. Oh, hindi yun pwede na sa akin ka mangutang, sa akin ka bibili. Hindi ganun. Realidad yan. Sa'yo yan uutang, pero sa iba bibili. Kaya wag mong sanayin yung sarili mo na para puntahan ka ng customer, magpapautang ka kasi inisip mo doon, di siya bibili sa'yo. Abay, bihira yung ganong customer mga kasari. Ganun, no? Wag nating sanayin yung ganun kasi malulugi ka rin, di ba, mga kasari? Kaya para sa akin, no, ang tamang pagpipresyo, mabuting pakikipagkapwa-tao, magaling kang makisalamuha, maayos kang makiharap sa iyong customer, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit binabalik-balikan ka ng iyong customer. Wag mong tingnan yung kakompetensya mo para hindi ka ma-stress. Gumawa ka ng sarili mong strategy na alam mo na si customer ay sa'yo bibili. O, mga kasari, no? Halimbawa na lang, may mga grocery store na pag bumibili ka, halimbawa buy 6 plus 1, tapos may makikita ka na may mga libreng plato, o di ba? Meron yan kadalasan, may nakita ko dati yung mga Nor na ilang piraso yung bibili mo tapos may libreng plato. So, pwede gawin mo yun sa mga customer mo na mga loyal, yung nakuha mong mga libre-libre na yan, mga baso, plato na yun, minsan try mong ibigay din kay customer, o di ba? Kasi pagka ganyan tapos may maganda kayong communication ni customer, sa'yo yan bibili, magiging loyal yan si customer. Pero take note, dapat ang presyo mo pang masa. Kasi minsan kahit gaano ka loyal si customer sa'yo, tapos pag nakabili yan sa kabilang tindahan, tapos ang baba-baba ng presyo niya, sabihin natin na 2 piso ang lamang niya, abay doon yan bibili, di ba? Ang kumbaga yung mas mataas ka ng 2 piso, di ba? So doon yan bibili sa kabilang tindahan. Kaya dapat mga kasari, alagaan natin yung ating customer. Pero wag naman to the point na nagpapautang ka na. Pero diskarte mo yan. Sa akin, sinishare ko lang sa inyo yung experience ko. Kasi ako dati, dito sa amin, marami rin akong kakompetensya hanggang looban pa. O, diba? Pero sa titintin, focus lang ako mga kasari. Alam nyo, mga kasari, no? Ito sasabihin ko sa inyo, no? Huwag niyong isipin na kaya mong pataubin yung kabila mong kakompetensya. Kasi siya, yan din yung iniisip niya kung paano kanya pataubin. Kung nagre-research ka kung paano mo mauubos yung customer ng kabilang tindahan, abay siya nag-iisip din yan kung paano niya rin uubusin ang customer mo. Ganon yan mga kasari. Kaya para sa akin, no, hindi maganda na sabihin mo, patataubin ko yung kabilang tindahan. Walang ganon. Kasi hindi naman yan mangyayari sa totoong buhay. Kasi nga tayo mga tindero-tindera ay dapat marunong lang tayong makisama. At saka yung mga customer natin yan, sa'yo loyal ngayon, sa susunod, iba naman yan ang magiging loyal nila, doon na naman yan sa kabila, ang mga kasari. Kaya dapat tayo, marunong tayo makipagkapwa-tao, no? Hindi ko kayo inaano mga kasari na hindi ko yan kayang pataubin, hindi. Ang sa akin lang, lawakan natin yung ating pag-iisip. Kasi kung nag-iisip ka ng strategy, ganon din ang kakompetensya mo, mga kasari. So, parehas kayo ng iniisip. Para sa akin, no, mag-focus ka na lang sa sarili mong tindahan, kung paano madagdagan ng iyong puhunan, kung paano mo si customer, pag tumingin sa'yo, ikaw talaga yung pupuntahan. So, dapat ganon yung iniisip mo. Huwag yung kung paano mo pataubin yung kakompetensya mo. Nako,
ma-stress ka lang yan mga kasari kasi yung kabilang tindahan yan din yung iniisip. Pero para sa akin no, dapat sports lang tayo talagang mga tindero-tindera gaya ng nasa palengke na nakikita natin, di ba? Tabi-tabi man sila diyan pero magkakaibigan pa rin. O kaya dapat tayo mga tindero-tindera ganun din. Kung ano yung strategy niya, kanya yun, no? Ikaw gumawa ka rin ng sarili mong strategy mga kasari kasi hindi talaga yan maiiwasan. Kung hindi man siya ang naging kakompetensya mo, meron pa rin iba diyan na magtatayo din ng sarili nilang negosyo. Kaya huwag kang magagalit kung may bagong bukas dyan sa harapan mo. Ang gawin mo, mag-focus ka sa sarili mong negosyo. Tapos syempre, gawin mo yung dapat, mag-ipon ka. Para pag nagkaroon ng emergency, meron kang mahuhugot. Pagka merong mga bagong paninda sa paningin mo na makakatulong ng husto sa yung tindahan, meron kang pambili. Ha? Iwasan yung nagngingit-ngit ka sa kabilang tindahan kasi mas malaki yung kanya. Abay, may stress ka lang. At syempre mga kasari, no, pagka matagal na, parang naiinis ka na sa kakompetensya mo, wag ganun. Kailangan maging friendly tayo sa ating customer, iwasang magsalita ng kung ano-ano laban doon sa kakompetensya kasi baka mamaya yung customer mo maghatid lumapit yan doon, magkakaroon ka ng kaaway, o di ba? Kailangan bati-bati lang tayong lahat ng mga tindero-tindera, pero syempre mag-isip ka anong strategy ang pupwede sa iyo para syempre yung customer mo mas maging loyal pa sa'yo. So, paano hanggang dito na lang sa titintin. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng kapayapaan sa inyong isipan. Lalo na yung may ganitong problemang malaki. Dahil malaking problema talaga ito mga kasari. Yung magkaroon ka ng kakompetensya tapos sa harapan mo pa, no. Pero, para sa akin, no, ganun talaga ang negosyo. Hindi mananatiling ikaw lang yung nagtitinda. Meron talagang darating na sa mga panahon na magtatayo mismo kung hindi mo katabi sa harapan mo. Kaya dapat maging handa ka. At isipin mo lagi, mag-ipon mga kasari. Habang wala ka pang kakompetensya, ay mas maganda yung pakikitungo mo sa iyong kapwa-tao. Kasi pag nagkaroon ka ng kakompetensya, ikaw pa rin ang pipiliin nila dahil naging mabuti ka sa kanila. So, paano magkita tayo sa sunod na vlog na tititin? Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.